Magandang araw mga angels! Welcome to Angel Untold Stories. Tunghayan natin ang 24 na kabanata ng kwento ni Elise and Nate na may pamagat na My 13-Year-Old Wife. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-like and share po ng ating video. Pakiclick na din po ng subscribe button. Gayon din po ng bell button para palagi kayong updated sa parating ko pong upload. We waited patiently for the cops to call about the good news. Aling Marta walked towards with a glass of water to calm my wife. I look at her beside me with a sad expression on her eyes, dilt from crying. We still don't have any news about our son until now. Elise's eyes are getting deeper cause of sleep deprivation. Hindi niya magawang kumain ng maayos. I know she's worried about our son, but I don't want to see her in pain. Niyakap ko siya ng mahigpit. My phone suddenly rang. Nakita ko ang numero ni Nancy. Hindi ko ito sinagot at pinatay ang tawag. Alam ko, I knew it, they know about everything. Alam niya ang totoong pagkatao ko. Hour passed waiting for the phone to ring, then suddenly it did. I sprang up to answer the call. I answered the phone. I asked numerous times who was it, but nobody answered until I heard a deep breath. Wala ako sa mood para maprank ng sino man. Uminit ang ulo ko at pabalang na ibinagsak ang telepono. My wife stood up and asked who called. Sinabi ko na lang na may taong walang magawa sa buhay. She looked helpless at that time. She walked towards me and held my hand. Makikita pa natin ang anak natin, di ba? Her eyes are full of determination. Hindi siya sumusuko. I grip her hand and give the look of hope. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanya na wala ng pag-asa dahil ako ang lakas ni Elise. I can be her strength. The phone rang all of the sudden. Napakunot noo ako. Sino ba ang tumatawag? Isa na naman ba sa mga walang magawa sa buhay? Nate, ako na. She insisted to answer the call and she did. Namutla ang kanyang mukha sa di malamang dahilan. Her mom walked towards us with the same expression of mine. We both don't have any idea what's going on. Biglang napaluhod si Elise at humagulgol na ito ng iyak. I panic when she did that, so I grab her arm. Yumuko ako para magpantay kami. What happened? I asked her. Hindi siya nagsalita kaya nagtanong ulit ako. Even her mom asked her the same time. I wait for her to calm and answer my question. Hindi ko siya pinilit agad magsalita dahil alam ko na hindi makakabuti dito. We're at the kitchen and she's drinking of a glass of water to calm her nerves. Elise, what happened? I asked her again. She looks scared and angry. Halo-halo ang nakikita ko sa mga mata niya. Hawak ng mga dutse ang anak natin. Mga walang hiya sila. May gigil ang bawat salitang binitaywan. I was really shocked. I can feel my hands shaking. I'm shaking from the frustration. Ang mga walang hiya, magbabayad ang may sala. Hindi naging madali para sa mag-asawa ang nangyayari. Napayakap sa galit si Nate kay Elise. Hawak ng mga dusye ang kanilang anak at napag-alaman pa na pati si Don Clemente ay bihag na rin ng mga ito. Sa pilitang iniuwi ng Pilipinas ang matanda at kanilang pinahirapan. Bugbog, tadyak, ilan lamang ang mga iyan sa pagpapahirap dito. Nang malaman ng anak na si Heidi, abot langit ang galit nito. Nasira ang pagpaplano nila na tumawag ng magagaling na sundalo. Ang sundalo mismo ng mga Sullivan. We have to do something. Naiiyak si Elise habang binibitawan ang bawat kataga. Makikita na wala na itong halos tulog at kain ngunit nananatiling dilat at umaasa. Isang kasunduan ang nabuo.
Ayon sa tawag, kailangan makipagkita ni Heidi at ni Elise sa sinasabing lugar ni Rafaelo Duce kung gusto pang makitang buhay ang dalawang minamahal. Hindi pumayag si Nate na sila lamang dalawa kahit yun ang mahigpit na bilin ni Don Rafaelo. Nakikinig lang sina Rex at Cloud pati si Milano. Habang si Rex ay unti-unti na palang bumubuo ng balak sa isip. Elise naman, I'm coming with you. Anak natin ang nakataya dito, pati na ang lolo. Pagdiriin ng asawa nito. Huminga ng malalim si Elise at kinalma ang pag-iisip. Walang mangyayaring masama kung susunod tayo sa kagustuhan nila Nate. Gusto nilang makuha ang titulo ng kumpanya namin. Gusto nila na isurrender namin ang SBP Corp sa mga kamay nila. Ito ang plano ni Rafaelo, ang mapasa kamay na ang titulo ng kumpanyang kinaiinggitan. Nate, please let us. Gusto namin maligtas si Giovanni at ang papa. Umapela na si Heidi. Pinabayaan man ni Nate na umalis ang dalawa at pumunta sa abandonadong lugar, hindi pa rin ito makampante. Alam niya kung gaano kahalang ang ugali ni Rafaelo Duce at walang kasing sama ito. Hindi naman siya makapapayag na pati ang dalawa, lalo ang kanyang asawa ay mapahamak. Sa pag-alis ni Elise at Heidi ay mabilis na tinahak ni Nate ang daan papunta sa kanyang nakapark na sasakyan. Pinigilan man ito ni Cloud ay wala ring nagawa. I have to protect my family, Cloud. They called the cops when Nate left the mansion. Mainit ang tensyon. Mainit ang mga pangyayari sa ngayon. Nanlalamig ang mga kamay ko nang makababa kami ni Mami. May mga armadong kalalakihan ang sumalubong sa amin sa isang lugar na itinuro ni Rafaelo. Parehas kaming nakapiring kaya't wala kaming makita kundi ang kadiliman. Lakad. Nakaramdam ako ng malamig at parang bakal na bagay sa likod ko nang itulak ako ng isa sa kanila. Alam kong baril ito kaya't napalunok ako. Pilit na kinakalma ang sarili. Hindi ako dapat panghinaan ng loob lalo pat parehas na nasa panganib ang lolo at ang anak ko. Elise? Mami? Nagpanik ako nang ihiwalay ako ng landas sa Mami. Saan niyo dadalhin ang Mami? Nagpumiglas na ako nang maramdaman na inihiwalay kaming dalawa. Dinig ko pa ang sigaw ng Mami na nagpupumiglas rin. Manahimik ka kung ayaw mong butasan ko ang bungo mo. Idiniin nito ang baril sa ulo ko kaya't napatahimik ako. Mga hayop sila. Ano na naman kaya ang plano nila sa amin? Nagsimula na akong maglakad nang itulak ako. Lakad! Sigaw ng isa sa kanila habang ang isa na may tahimik sa paglalakad. Hindi ko na alam kung ilan ang mga armadong lalaki na kasama ko. Para bang 3 sila at may isa lamang na nagmamasid. Malamig at madilim ang lugar. Tahimik rin at amoy usok ng sigarilyo at masangsang na amoy ng alak. Lakad lang kami ng lakad hanggang sa pahintuin ako. Dinig ko ang pagbabalasa ng baraha at tawanan sa di kalayuan. Nakadilat ng kaunti ang mga mata ko kahit nakapiring at puro anino ang nakikita ko. Isa lang ang nasisiguro ko, marami sila. Pare, ayan na ba ang apo ng Sullivan? Abay ang ganda, ang puti at ang kinis. Baka naman pwedeng matikman. Kinabahan ako nang may magbitiw ng salitang iyon. Halakhakan ang umaalingangaw nang sabihin niya ito. Halatang mga lunod sa alak. Huwag niyong pakikialaman kung ayaw mong patayin ko kayong lahat. May pamilyar akong boses na nadinig. Alam ko yon dahil narinig ko na ito noon pa. Napalunok ako nang magsipagtigil ang mga bastos na lalaki. Natahimik sila nang dahil sa takot. Lakad! Tumaas ang balahibo ko nang maramdaman ang mainit na hangin nito sa bato ko. Napalunok ako at naglakad ulit. Nakahawak naman ang dalawa pa sa magkabilang braso ko at haras akong hinila para maglakad. Saan niyo ako dadalhin? Tanong ko. Iba ang usapan namin ni Rafaelo.
Bakit ngayon iba ang naging takbo ng maayos na usapan? Mga hayop sila. Wala nang maraming tanong, ang ingay mo, sabi ng isang lalaki na may katandaan. Pinagpapawisan na ako ng malamig kahit pa malamig ang buong paligid. May takot na namuo sa puso ko. Paano kung set up na naman ang lahat? Sa wakas ay huminto kami. Uminit bigla ang paligid at natatanaw ko ang mga apoy. May malalaking bagay na pinagsindihan nito, kaya lumiwanag ang madilim na paligid. Tumulo ang pawis ko hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na init. Tinanggal ang piring ko. Napamulat ako at medyo nanlalabo pa ang mga mata ko, kaya ipinikit ko ulit ito tsaka muling binuksan. Isang lugar na puno ng apoy sa gilid bilang ilaw. Napakanutnoo ako sa taong nakaupo sa may pinakadulo. Hindi ko ito gaanong masinagan dahil sa layo ng pagitan nito sa akin. Umalis naman ang dalawang lalaki sa gilid ko at nang lilingon pa sana ako ay may nagsalita. "Huwag kang lilingon." Pamilyar talaga ang boses ng lalaking ito. Sino siya? Nagsimulang mag-ingay ang mga takong ng sapatos. Hudyat na papalapit na sa kinatatayuan ko ang nilalang na malayo ang pagitan. Napakunot ako nang papalapit na ito sa akin. Babae. Unang pumasok sa isip ko nang makita ang hubog ng pangangatawan at haba ng buhok na hanggang bewang. Nakangiti na ito sa akin. Papalapit pa ng papalapit hanggang sa manghina ang mga tuhod ko nang tuluyang makita kung sino siya. "Hi bitch!" Nakangiting bati nito sa akin. Napakuyom ang kamao ko sa labis na galit. Napakakapal ng mukha ng babaeng ito. "Cassie?" Galit na binagit ko ang pangalan ng ahas. Napangiti ito na abot tainga. "Bakit Cassie?" Gusto ko ng paliwanag niya. "Oh, you don't know?" Sabi nito na may malaking ngisi. Naiirita ako sa babaeng to at gusto ko nang sampalin ng malakas. Siguro nga hindi mo talaga alam kasi tanga ka. So tingin mo magkasing edad lang tayo? Look, hindi ako totoong estudyante at pumasok lang ako sa paaralan mo para makuha ang loob mo. Pero di ko naman akalain na ganyan ka katanga. Malaki ang ibinayad ko para gumawa ng peking identity. I'm not Cassie Villacorte dahil katauhan lang niya ang ginaya ko. Napahawak ako sa aking bibig. Sino ang totoong Cassie? Hayop ka. Nakuha mo pang gumamit ng ibang katauhan? Tumawa ito ng malakas. She's dead. I killed her. Hindi ko man nakilala ang tunay na Cassie. Nakaramdam ako ng awa dahil sa sinapit nito sa mga kamay ng babaeng nasa harapan ko. Join me here! Nanlaki ang mga mata ko nang ang lalaking nasa likuran ko'y naglalakad na papunta sa demonyong babae. Nakamask ito at mata lamang niya ang makikita. Ngunit tinanggal nito ang natakip sa bibig at nagladlad ng katauhan. Teka, hindi maaari. Si Jefferson? Hindi kaya tama ang kutob ko? Anong kinalaman niya? Hindi naman talaga Jefferson Rockwell ang pangalan niya. Jefferson Rockwell ang black sheep ng Rockwell family. He's dead. Nalinlang ka namin. Naging malinaw sa akin ang lahat. Nag-iba noon ang tingin ko sa mga Villacorte nang mapagbintangan si Cassie na traidor. Hindi traidor si Cassie, kundi ang ahas na ito dahil sa maitim niyang plano at paggamit ng mukha at katauhan ni Cassie. Mga hayop kayo, pati mga inosente at walang kaalam-alam dinamay nyo, sigaw ko. Mag-ingat ka sa pananalita mo dahil kung hindi dahil sa kanya malamang pinagpiestahan na ang katawan mo. Sigaw nito sa akin sabay lipat ng tingin sa lalaki na nagpanggap rin sa katauhan ni Jefferson Rockwell. Napatingin naman ang lalaki sa ibang direksyon. Siya? Kaya pala pamilyar ang mga matang yon.
Siya ang nagdigta sa akin. Ikaw ba? Ikaw ba ang mastermind ng lahat? Ikaw ang nag-utos na iparape ako? Gigil na tanong ko. Humalakhak naman ito ng tawa. Oo, ako nga. Ako at wala nang iba. Pero masyadong mabait ang tagapagligtas mo, kaya pasalamat ka. Sabay sulyap muli nito sa lalaki. Hayop! Hayop ka! Sigaw ko. Hayop? Oo, hayop ako, pero wala nang masihigit pa sa kahayupan ng lolo mo. Sigaw nito pabalik. Napatahimik ako. Hindi mo ako kilala pero kilalang kilala ko ng lolo mo, and I can assure you that. Well, magpapakilala na rin ako sa'yo. I'm Gisela Corpus at malaki ang utang sa akin ng mahal mong lolo. Tulad ko, malaki rin ang kasalanan ng lolo mo sa kanya. Napasulyap ito sa lalaki bago umikot sa akin. Hindi ako nakagalaw at nakatapak lamang ang mga paa sa lupa. Wala akong magawa kundi ang makinig. Napalunok ako. May hindi ba ako nalalaman? Gusto ko nang magsalita. Gusto ko nang malaman mo ang lahat ng kahayupan at kababuyan ng lolo mo. Itinulak niya ako dahilan para maupo ako sa sahig. Hindi ako nanlaban. Nakinig lang ako sa paglalabas niya ng galit. Galit lang. Walang ibang makikita sa kanyang mga mata kundi matinding galit. Anong sinasabi mo? Anong koneksyon mo sa mga dusye? Alam mo, ayoko ng gulo. I'm here to surrender the title of our company. Yun ang usapan namin ni Rafaelo. Pakakawalan niya ang lolo at ang anak ko dahil kailangan niya ito. At itinaas ko ang hawak-hawak na mga papeles. Hindi ko pinakinggan ang sinasabi nito sa lolo. Baka binibilog lang niya ang ulo ko. Natawa naman ito ng malakas. Tanga ka talaga. Do you think napapayag ako na basta-bastang pakawalan ang lolo mo? He made me this. Ginawa niya ang lahat ng ito. Lahat-lahat sinira niya. May galit ang boses nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. He raped me. He raped me and he killed my husband. Nanghina ako sa mga sinabi niya. Hinding-hindi magagawa ng lolo ang mga paratang na yon. Kilala ko ang lolo. Hindi siya masamang tao. Hindi ko akalaing may nabubuhay pa pala sa mundong ito na katulad ni Gisela. Nagawa niyang pumatay ng inosente, magnanakaw ng katauhan. Sa sobrang halang ng puso'y nagawa niyang magtago sa katauhan ng isang inosente na si Cassie. Hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi magagawa ng lolo ang mga bagay na yon. Hindi niya kayang pumatay ng tao. Anong hindi ka makapagsalita ngayon? Alam ko na hindi ka makapaniniwala. Paano pa sa susunod na masasaksihan mo? Tumingin siya sa lalaki na kasama. Larry Sandoval ang totoong pangalan niya. Ask him kung ano ang atraso ng lolo mo sa kanya. Hindi ako nagsalita. Wala akong gustong itanong. Hindi maiproseso ng utak ko ang lahat ng sinasabi niya. Ask him! Sigaw nito. Walang gustong magsalita? Okay, ako na ang magsasabi. Enough, Gisela! Awat sa kanya ng lalaki. Hindi ko na sila maintindihan. Gulong-gulo ako. Wala siyang kasalanan. Sabi nito. Wala? Siya ang apo. Apo ng kriminal na lalaking yon. Napatingin ito muli sa akin. Ang lolo mo lang naman ang nagpapatay sa kapatid ni Larry. Kapatid? Sino? Gisela, I said stop. Galit na sigaw ni Larry dito. Hindi ako naniniwala sa iyo. Isa kang malaking sinungaling. Hindi ko napigilan ang mapasigaw sa sobrang galit. Wala akong pake kung sa paniniwala mo ay malinis ang lolo mo. Nandito ako para singilin ang utang niya sa akin. Singilin ang buhay ng asawa ko. Isang malakas na sampal ang natamo niya mula sa akin. Nang bitawan ni Gisela ang mga katagang yon, ay siya namang buhay ng dugo ko.
Gusto ko siyang saktan. Saktan hanggang sa magtino siya. Walang hiyang kang babae ka! Matapos ko siyang masampal ng malakas ay hinablot naman ito ang buhok ko. Nabitawan ko ang mga papeles dahil sa pagprotekta sa sarili. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya tsaka ito tinanggal sa pagkakasabunot sa akin. Kitang-kita ko ang pagpait ng kanyang mukha dahil sa sakit na naramdaman. Stop! Sigaw ng lalaking si Larry. Kaagad na huminto si Gisela kaya't napahinto ako. Bala ko pa siyang putulan ng buto ng mga oras na yon pero mas nanaig ang awa. Nang mabitawan ay kaagad niyang hinawakan ang kanang braso ko. Mahigpit at puno ng galit. Hindi pa ako tapos, bulong ni Gisela. Sumenya siya sa dalawang barakong lalaki. Ikulong ang babaeng yan at huwag pakakainin, utos nito. Tahimik lamang si Larry. Hindi ito nakisama sa gulo. Madilim at malamig na aselda. Itinulak ako ng marahas papasok sa loob, tsaka ito ay kinadena. Mga hayop kayo! Sigaw ko sa mga ito. Nagtawanan lamang ang mga ito na parang galak na galak sa panggagalaiti ko. Di naglaon ay umalis rin ang mga to at naiwan akong mag-isa. May maliit na higaan sa loob. Sa gawing kanan ay inidoro at lababo. Literal na para akong nasa kulungan. Napaupo ako sa gilid ng matigas na kama tsaka napayuko. Sobra-sobra na ang pag-aalala ko kay Giovanni. Hindi rin mawala sa isip ko ang lolo at ang mama. Ano na kayang lagay nila? Matagal na nasa ganong posisyon ako hanggang sa mahiga sa gilid. Nakabaluktot dahil sa lamig na yumayakap sa aking balat. Hindi ko na malayang unti-unti na palang bumibigat ang mga talukap ko. I feel exhausted. Sobrang pagod dahil na rin sa ilang araw na puyat. Bigla-biglang lumiwanag. Napakunot-noo ako nang magbukas ng mata dahil sa sakit. Tunog ng isang takong ang bumungad at pumasok sa loob ng kulungan. Nang makabawi ay nag-angat na ako ng tingin para makita kung sino ito. We meet again, Elise. Nakangisi sa akin ang babaeng nasa harapan ko. Suot ang itim at hapit nitong dress na kukurba sa balangkinita nitong katawan. Nancy? Walang buhay akong binanggit ang pangalan niya. Naupo ako at sinamahan ito ng tingin. Masamang masama at gusto ko siyang patayin. Naupo ito sa isang silya na nasa tapat ko para magpantay kami. Sumenya sa dalawang lalaking nasa labas na isarado ang rehas at iwan kaming dalawa. What do you want? Tanong ko. Ano bang pakay nila? Bakit pa nadamay ang pamilya ko? Well, ito ang kailangan ng pamilya ko. Sabay kuha ng titulo at itinaas. Nasa inyo na ang titulo ng kumpanya. Palayain mo na kami. Ang anak ko. Asan ang anak ko? Tumawa naman ito na siyang kinainis ko. Napakhuyom ang dalawang kamay ko sa galit. Galit at pagkamuhi sa pamilya ng demonyong kaharap ko. Ang sabi ko, titulo ng kumpanya nyo ang gustong makuha ng mga magulang ko. Pero hindi mo pa ako tinatanong kung ano ang gusto ko. Tumayo ito tsaka sumenyas muli sa dalawang lalaking kasama niya. Binuksan ang rehas at pumasok sa loob. Dalhin ang babaeng yan, utos nito. Hinawakan nila ang magkabilang braso ko tsaka ako kinaladkad. Ano ba? May sarili akong mga paa. Bitawan niyo ako. Malahas kong hinawi ang braso ko. Wala naman silang nagawa at nakabantay lang sa kilos ko. Nasa unahan si Nancy habang nasa likuran ako. Nasa likuran ko naman ang dalawang armadong lalaki. Masama akong tinititigan ang likuran ni Nancy. Kumukulo ang dugo ko at hindi na makapagtimpi pa. Wala na ako sa tamang pag-iisip dahil sa sobrang galit kaya't hinablot ko ang buhok nito at sinakal. Bitawan mo ko! Sigaw nito. Akma namang tutulong ang dalawang kasama niya nang magsalita na ako. Sige, tumulong kayo kung gusto niyong baliin ko ang liig ng babaeng to. Sa takot ay naistatwa sila.
Give me your gun, utos ko. Nagkatinginan pa muli ang dalawa at tila nag-iisip. Mas hinigpitan ko ang pagkakapulupot ng braso ko sa liig ni Nancy. Napasigaw naman ito sa sakit at napataas ang kamay. Give me your gun! Ano ba? Do something! Ibigay nyo! Nataranta naman ang mga ito at ibinigay sa akin ang baril. Kinuha ko ang mga ito at itinutok ang isang baril sa ulo ni Nancy. Nasaan ang anak ko? Tanong ko dito. Napalunok ito at nanlalamig ang pawis sa nerbiyos. Alam kong hindi niya kayang protektahan ang sarili kaya't naging madali sa akin ang lahat. Ano? Magsasalita ka o pasasabugin ko ang bungo mong hayop ka? Gigil na sabi ko. Okay, dadalhin kita sa anak mo, tarantang sabi nito. Tumingin ako sa dalawang lalaki at nakaisip ng paraan. Itinutok ang baril sa mga ito kaya't parehas silang naalarma. Move! Sigaw ko. Paatras sila ng paatras hanggang sa makapasok sa loob ng rehas kung saan ako ikinulong. Isarado mo, utos ko sa lalaki at isinarado ang sarili nila sa loob at ibinigay sa akin ang susi. Mabilis naman nilang sinunod ito at inihagi sa akin ang susi. Tapos na ako sa dalawang lalaking to at itong babae naman ang pagkakaabalahan ko. Dalhin mo ako sa anak ko, utos ko kay Nancy habang nakatutok ang baril sa ulo nito. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa akin. Alam niyang anumang oras ay kayang-kaya ko siyang tuluyan. Wala nang lugar para sa akin ang salitang takot at awa. Papatay ako kung kinakailangan alang-alang sa pamilya ko. Walang katao-tao. Malamig at puting bumbilya nagsisilbing ilaw. Papunta kami sa isang kwarto. Nakikiramdam lang ako sa paligid pati na rin sa ahas na kasama ko. Mahirap na, baka malingat lang ako ay bigla nang manuklaw. Binuksan ito ang pinto habang nakasunod ako. Tumigil ito sandali na para bang nag-iisip. Idiniin ko ang baril sa likod ng kanyang ulo. Subukan mo lang, may kalalagyan ka. Natauhan naman ito kung kaya't nagpatuloy sa pagpasok. Bukas ang ilaw sa loob at para itong malaking kwarto. May isang kama doon na malaki at nagulat ako nang makita si Giovanni na mahimbing ang tulog. Lakad! Mariin kong utos kay Nancy. Sumunod naman ito hanggang sa makalapit na ako sa anak ko. Dahan-dahan ko siyang kinuha. Dahil sa napalingat ako ay nagkaroon ng pagkakataon si Nancy. Kaagad niyang hinila ang buhok ko kung kaya't nabitawan ko sa kama si Giovanni at naging sanhi ng pag-iyak nito. Papatayin kita! Sigaw nito. Nabitawan ko naman ang baril sa sahig. Napapikit sa labis na sakit ng pagsabunot ni Nancy. Siniko ko ng malakas ito kaya't nabitawan niya ang buhok ko. Patakbo akong nagtungo sa baril nang biglang sumakay ito sa likuran ko. Parehas kaming natumba sa sahig at parehas inaabot ang baril na nasa uluhan namin. Sinuntok ko ito dahilan para mahilo siya. Pagkakataon ko na yun para makuha ang baril nang bigla niya akong sakmalin at kalmutin sa mukha. Napapikit ako. Ramdam ko ang mahahabang kuko nito at alam kong nasugatan na ang kanang pisngi ko. Papatayin kita. Akin si Alfonso. Akin siya. Mang-aagaw. Kumpirmadong nababaliw na nga ito sa asawa ko, kay Nate. Walang sayo, bitawan mo ako. Buong lakas ko siyang sinipa sa tiyan at namimilipit naman ito sa sakit. Nakuha ko agad ang baril nang sunggaban niya muli ako kung kaya't parehas kami nag-aagawan sa iisang baril. Nagpagulong-gulong. Parehas ng punit ng ilang parte ng aming mga damit. Habang hindi magkamayaw sa pag-iyak ang anak ko. Papatayin kita! Gigil na sabi nito nang pumaibabaw ito sa akin. Pilit na inililihis patungo sa gawi ko ang baril. Malakas siya sa payat na pangangatawan. Hindi ko naman yun maitatanggi dahil mas matangkad ito sa akin. Papalapit ng papalapit ang baril sa mukha ko. Nakita ko naman ang pagkangisi nito sa kagalakan dahil sa papalapit na pagwawagi. Hindi ako nagpatinag.
Nilakasan at tinibayan ang loob at buong persa kong inilihi sa paggawi ko ang landas ng baril. Nanlaki ang kanyang mga mata nang papalapit na ito sa mukha niya. Parehas lang kaming natigilan nang pumutok ito. Kaagad kong nabitawan ang baril dahil sa pressure. Nabingi ako at nahilo ng panandalian dahil doon. Parehas kaming gulat na gulat ni Nancy. Hanggang sa pumatak ang kakaunting dugo sa pisngi ko na nagmumula sa kanya. Oo, natamaan ko si Nancy. Mabuti na nga lang at dumapis lang ito sa bandang tainga niya at hindi napuruhan. Lumabas ang maraming dugo mula roon. Kaagad ko siyang itinulak papalayo at kinuha ang baril. Kaagad kong kinarga si Giovanni at nakita ko pang gumagapang si Nancy papunta sa gawi namin. Kinuha ko ang susi at isinara mismo ang pintuan para hindi na ito makalabas. Elise, hayop ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin! Buong lakas at hinagpis itong umiiyak sa loob ng silid. Hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Giovanni dahil sa nasaksihan. Alam kong takot na takot ito kaya't niyakap ko siya ng mahigpit at hinagkan sa ulo. Shh! Baby, don't cry. I will protect you no matter what. Sabi ko. Unti-unti itong tumahan kaya't tansya ko na parang magpapatuloy sa paglalakad. Kailangan kong hanapin ang lolo at ang mama. Kailangan nila ako. Tahimik at mukhang wala ang mga armadong kalalakihan. Kailangan ko nang magmadali dahil alam kong makakatunog ang mga ito. Saan ka pupunta? Nagulat ako sa tinig na sumigaw sa likuran ko. Napalingon ako dito at nanlaki ang mga mata nang makita ang dalawang kalalakihan na tumatakbo papunta sa gawi ko. Wala na akong nagawa kundi ang tumakbo. Si Giovanni ay nagsimula muling umiyak dahil sa takot sa mga ito. Maraming pasikot-sikot ang abandonadong gusali. Hindi ko alam kung saan isisiksik ang sarili, makapagtago lang. Takbo lang ang ginawa ko hanggang sa mapatigil dahil wala nang tatakbuhan pa. Nilingon ko muli ang dalawang lalaki ngayon ay nakapangisi sa akin. Papalapit sila ng papalapit at iyak naman ang iyak ang anak ko sa takot. Akala mo matatakasan mo kami? Gusto mong patahimikin ko yung hawak mo ha? Sigaw ng isang lalaki hanggang sa bumalagta na lang ito bigla sa sahig dahil sa tama sa ulo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Nate na may hawak-hawak na baseball bat. Sino ka? Tarantang sabi naman ng isa. Sinaman ito ng tingin ni Nate. Bubunot na sana ng baril ang lalaki nang unahan na ito ni Nate at malakas na inihampas ang kahoy sa ulo nito. Parehas bulagta ang dalawang armadong lalaki sa sahig at wala nang malay. Nate! Napatakbo ako at sinalubong ito ng yakap. Yakap-yakap rin niya akong maging si Giovanni na umiiyak sa mga bisig ni Nate. Takot na takot ang bata. Elise, are you hurt? Pagaan lang tanong nito nang hawakan ang gilid ng labi ko. Napapikit ako. May sugat ito dahil sa malakas na pagkakasampal sa akin na walang hiyang si Gisela. Ayos lang kami ng anak mo, Nate. Kailangan nating hanapin ang mami at lolo. Kailangan nila ang tulong natin. Mahigpit na hinawakan ni Nate ang kamay ko habang buhat-buhat ang anak namin. Sabay naming nilagpasan ang dalawang lalaki sa sahig. Parang puzzle ang loob ng gusali. Nakakalito at tiyak na maliligaw ka. Ilang sandali pa nang kami makababa na, sa susunod na baitang ay nakita namin ang ilan pang mga kalalakihan. Nasa isang mesa at nagbabalasan ng baraha. Naalala ko naman ang nangyari kanina. Sila ang mga lalaking bumastos sa akin. Puro usok at masakit sa ilong na amoy ng alak. Isang bombilya lang ang nagsisilbi nilang ilaw at isang radyo na pampalipas ng oras. Hinila ako ni Nate para magtago sa malaking pader. Hindi dapat kami makagawa ng anumang ingay. Nate, pabulong na tawag ko dito. Shh! Agad niya akong pinatahimik. Seryoso ito at nag-iisip ng plano. Maya-maya pa'y may dumating na babae. Si Gisela.
Si Cassie? Takang tanong ni Nate. Pabulong at maingat. Nate, hindi siya si Cassie, sagot ko. Bumakas ang pagtataka nito. Marami pa siyang hindi nalalaman at wala kaming oras para pag-usapan ang mga yon. Tahimik muli kaming sumilip. Nakita kong tinatawag lahat ni Gisela ang mga tauhan niya. Pagkakataon na namin yon para makatakas. Ilang sandali pa ang lumipas. Tanging si Gisela na lang ang natira nang huminto ito sa paglalakad. Kaagad kaming napasandal at nagtago ni Nate sa malaking pader nang biglang umiyak si Giovanni. Kaagad na tinakpan ni Nate ang bibig nito at nagsumiksik kaming tatlo sa iisang maliit na lagusan. Dinig ang mga takong na mabilis na naglalakad patungo kung saan kami nagtatago kanina. Shhh! Bulong ni Nate kay Giovanni. Mabuti na lang at mabilis itong tumigil. Hindi pa rin kami makagalaw ni Nate sa pinagtataguan dahil nagmamasid-masid pa rin si Gisela. Bumunot na ito ng baril at itinutok sa parte kung saan kami nagtatago. Madilim ang parting yon kung kaya't alam kong hindi kami makikita. Pero biglang nag-iba ang plano. Ibinigay sa akin ni Nate nang maingat si Giovanni. Nagkatitigan kaming dalawa. Hindi ko gusto kung ano man ang pinaplano ni Nate. Hinalikan ako nito ng mariin sa noo at naghanda na sa paglapit ni Gisela. Nasa likuran lang niya kami ni Giovanni habang ako'y walang pagsidlan ang kabang nararamdaman. Maya-maya ibinaba na ni Gisela ang hawak-hawak na baril at tumalikod na ito sa gawin namin. Napahinga naman ako ng maluwag nang biglang may masagi akong nagsanhi ng ingay. Mabilis ang mga pangyayari ngunit tila naging mabagal sa paningin ko. Kitang-kita ko ang paglingon ni Gisela at naalarma at ikakasana ang baril sa gawin namin nang lumabas si Nate at patakbong itinaas ang dalawang kamay nito. Nag-aagawan sila ngayon sa baril. Pumutok ng isa. Dalawa hanggang sa pangatlong beses ito sa itaas nang nagsanhi ng matinding ingay. Natigil si Gisela sa pakikipaglaban nang madinig muli ang pag-iyak ng anak kong si Giovanni. Umiiyak ito dahil sa lakas ng putok ng baril na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Napangisi ito at may kakaibang tingin. Alam kong idadamay niya ang bata kung kaya't itinakbo ko sa gilid si Giovanni tsaka patakbong lumabas para sunggaban ito. Kitang-kita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ako. Dali-dali akong tumalon sa likuran nito at sinakal siya. Kaagad niyang nabitawan ang baril at sinipa ng malakas si Nate dahilan para mapahinga ito sa sahig. Walang hiya kang babae ka, papatahin kita. Sigaw nito, kaagad na kinuha ni Nate ang baril at itinutok kay Gisela na siya namang pagdating ni Larry at malakas itong ipinukpok ng sariling baril mula sa likuran. Nate? Pag-aalala ko. Malakas naman akong siniko ni Gisela sa tagiliran kung kaya't nabitawan ko siya at napahiga ako sa sahig. Elise? Tatayo na sana si Nate nang sipain siya sa likod ni Larry. Halata ang galit sa mga mata nito. Bakit ngayon ka lang? Kamunti ka na tayong maisahan ng mga to. Galit na sabi ni Gisela. Nakakuha naman ako ng lakas loob para tumayo at makakuha ng kahoy na ipupukpok sa ulo nito. Nagtagumpay ako. Napaluhod ito sa lakas ng tama sa ulo at mabilis na tumulo ang malapit na dugo mula sa ulo nito. Si Larry naman ay sumaklolo agad kay Gisela at malakas akong sinampal dahilan para matumba muli sa sahig. Sumigaw naman ng malakas si Nate sa galit dahil sa ginawa ni Larry at sinipa ito. Humiwalay si Larry kay Gisela dahil sa nawalan na ito ng balanse. Hindi na nagsayang pa ng panahon si Nate at kinuha ang baril na nasa sahig at malakas na inihampas sa ulo ni Larry. Tila maton ito na hindi natitinag. Ilang ulit mang tamaan sa ulo ay bakal at hindi natitinag. Walang nagawa si Nate kundi ang paputukin ang baril nang pigilan ko ito. Nate, wag! Hindi tayo kriminal tulad nila. Kitang-kita ko ang panghihina sa mukha ni Nate nang matauhan ito.
Kaagad naman siyang sinuntok ni Larry kaya't napahiga ito. Nate! Lapit na sana ako nang hilahin ni Gisela ng malakas ang buhok ko. Ah! Daing ko sa sakit. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. At walang alinlangang iniuntog ako sa malaking pader. Tila nabingi at nahilo ako. Napaupo ako saglit nang maramdaman na mainit ang likod ng tumutulo mula sa ulo ko. Parang nawalan ako ng pag-asa. Nawala nang makita ang asawa kong sinasakal at sinusuntok ni Larry. Bumalik ang ulirat ko nang sabunutan ako ni Gisela. Tingnan mo ang mahal mong asawa, pagmasdan mo. Tuwang-tuwang sabi ni Gisela. Panuurin mo kung paano ko wakasan ang buhay ng asawa mo. Binitawan niya ako at saka ito lumapit ng dahan-dahan sa baril na nasa sahig. Tila naging echo yon ng paulit-ulit sa aking tainga, ang wakasan ang buhay ni Nate. Sinikap kong tumayo nang itinapat na nito ang baril sa asawa ko. Hindi na ako nakapag-isip pa ng maayos. Nate! Sigaw ko dito at mabilis na sinangga ang balang dapat sana'y para dito. Biglang huminto ang mundo. Napatulala maging si Larry at binitawan si Nate. Napabagsak ako ng malakas at dali-dali namang gumapang si Nate papunta sa gawi ko. Naubo ako, para akong binugbog sa sobrang sakit nang tumama sa bandang dibdib ko. Ubo ako ng ubo. Hindi magkamayo si Nate at nataranta itong bumangon ng upo para alalayan ako. Elise, no! No! No, no, no! Tarantang sabi nito. Babarilin ni Gisela si Nate nang hihinto ito ni Larry. Bakit mo ako hinihinto? Huwag mong sabihing naaawa ka. Tama na Gisela, hindi ito kasama sa usapan natin, hindi ito kasali sa plano. Wala akong pakialam, buhay ng asawa ko ang kinuha sa akin ni Clemente at buhay din ang sisingilin ko. Galit na pagkakasabi nito. Kinapa ko ang bandang dibdib ko. May bulsa ang polong suot-suot ko at laking gulat ko nang tumama ang bala sa mismong cellphone na iniregalo noon sa akin ni Nate. Naubo ako dahil masakit pa rin ito. Pero laking pasasalamat at hindi tumama sa puso ko. Nakita yun ni Nate at nanlaki ang mata sa pagkakagulat. Nagkunyari akong babawian na ng buhay habang nagtatalo pa ang dalawa. Nagkatinginan kaming mag-asawa. Hindi ka napapatay, sigaw ni Larry at akmang aagawin ang baril nang itutok sa kanya mismo ito ni Gisela. Pagkakataon na naming mag-asawa yon para makatakas. Pagapang na umalis si Nate at pumunta sa maliit na eskinitang pinagtagpuan naming dalawa. Mabilis niyang kinuha si Giovanni at itinago sa jacket na suot nito. Mabilis kaming lumihis paalis ni Nate habang nagtatalo si Gisela at Larry. Sa di kalayuan nadinig namin ang malakas na putok ng baril at pagsigaw. Mas lalo pa naming binilisan ang pagtakbo hanggang sa makalabas na ng gusali. Nakita ko ang sasakyan ni Nate na nakaparada at kaagad na ipinasok si Giovanni. Nate, anong ibig sabihin nito? Takang tanong ko nang ibigay sa akin ito ang susi ng sasakyan. Nag-alala ako para dito. Puno na ng sugat at pasa ang katawan maging ang mukha ay bugbog na. Putok ang kanyang kanang kilay at ibabang labi. Go! Babalikan ko ang mama at ang lolo, sabi ni Nate. No! Wala to sa usapan natin. Sasama ako. Ililigtas natin sila. Pamimilit ko. Hindi pwede. Ayokong mapahamak kayo. Ayokong mapahamak ang anak natin. Don't be stubborn, Elise. Damn! Just leave and call a cops. Natauhan ako sa sinabi ni Nate. Hinalikan niya ako ng madiin sa aking labi at nagsalita. I love you, sabi niya. I love you, Nate, sagot ko. Mabilis akong pumasok ng sasakyan at nagmaneho. Wala nang ibang paraan. Kailangan ko lang magtiwala sa kanya. Mas binilisan ko pa ang pagmamaneho hanggang sa makalabas sa madilim na abandonadong lugar na yon. Madilim ang kalsada at halatang walang gaanong dumadaan. Tiningnan ko ang nakahiga kong anak sa aking tabi. Inayos ko ang seatbelt na nakapalibot dito.
Alam kong anumang oras ay maghahanap na ito ng pagkain at hindi ako nagkamali. Sa kalagitnaan ng biyahe ay nagiiyak muli ito. Shh, baby, alam kong gutom ka na pero konting tiis pa. Matapang ka, baby, di ba? Kaya mo yan. Konting tiis na lang, baby Jovan. Kausap ko ito, ngunit mas lalo lang lumakas ang pag-iyak. Wala akong nagawa kundi ang itabi ang sasakyan at kunin ito para pakainin. Habang hawak-hawak siya'y binuhay ko muli ang makina at nagmaneho. Kailangan kong makahingi agad ng tulong. Sa di kalayuan ng highway ay may naaninag akong mga ilaw ng sasakyan, parang mga pulis. Napahinto ako at itinigil muna ang pagpapainom kay Giovanni ng gatas. Itinaas ko ang aking damit para takpan ang sarili. Iniwan ko si Giovanni sa loob ng sasakyan tsaka ako lumabas. Papalapit na ang mga sasakyan sa gawi ko. Nadidinig na ang mga wangwang ng mga ito. Tumulo ang mga luha ko nang sa wakas ay nakumpirma kong mga pulis siya ito. Ilang sandali pa at huminto ang mga sasakyan sa tapat ng sasakyan ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Rex at Cloud. Sinalubong nila ako. Elise? Tuluyan nang kumawala ang mga luha ko. Nanghina ang dalawang tuhod ko. Napakabuti ng Diyos at dininig niya ang kanina ko pang pinapanalangin. Mabilis ang naging aksyon ng mga pulis. Naiwan si Giovanni kasama ni Cloud at nagpumilit akong bumalik kasama ni Rex at ng mga pulis. Rex, paano mo nalaman na nandito kami? Takang tanong ko. Itinaas naman nito ang hawak na cellphone na may tracker. May tracker device akong inilagay sa bulsa ng pantalon ni Nate. Kumindat ito. Napangiti ako. Maaasahan talaga ang mga kaibigan ni Nate. Pero may kung ano sa akin ang hindi makampante. Ilang minuto na nang linisan ko ang abandonadong lugar. Ano na kayang kalagayan nila? Nate, hintayin mo ako. Please, Diyos ko, nagmamakaawa ako. Huwag niyong pababayaan ng pamilya ko. Nanlalamig ang mga kamay at nanginginig sa nerbiyos. Hindi ako mapakali hanggang sa makarating na kami sa nasabing lugar kasama ang napakaraming grupo ng mga pulis. Sa di kalayuan, ipinarada ang mga sasakyan. Nakapasok na kami sa loob hanggang sa magkalat na ang mga pulisya. Labis-labis ang kaba ko ng mga sandaling yon. Hindi naman ako pinayagan na lumayo pa at sa tapat lang ng gusali nagantay. Hindi na ako mapakali lalo pat hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa loob. Ilang sandali pa'y nakadinig na kami ng sigawan. Papasok na sana ako nang hagipin ni Rex ang braso ko. Be patient, Elise. You have to be strong. Hindi gugustuhin ni Nate na mapahamak ka. Sabi nito. Napahinga ako ng malalim. Hindi ako mapapalagay hanggang sa hindi ko nakikita kung anong nangyayari. Ilang minuto ang lumipas. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mga armadong kalalakihan na kinakaladkad ng isa sa mga pulis. Wala silang kalaban-laban at nakataas na ang mga kamay habang nakaposas. Sumunod na lumabas ay ang mami, ang lolo at si Nate. Kaagad akong tumakbo para salubungin sila ng yakap. Kaagad na ipinasok sa ambulance ang lolo dahil sa dami ng natamong sugat. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makitang ayos lang ang mami at ang asawa ko. Sumunod na lumabas ay si Nancy. Tumatawa ito na para bang nasisiraan na ng bait. Matindi ang tingin na ibinigay nito kay Nate bago tuluyang maipasok sa loob ng sasakyan. Nakawala sila Gisela at Larry. Pati na ang mastermind nito na si Rafaelo Duce. Kaagad naming inireport ang lahat at ipinahanap ang mga tumakas. Sa tulong naman ng mga kakilala ng lolo at malalaking mga pangalan sa gobyerno ay hindi kami nahirapang madakip si Larry at Gisela. Niyakap ko ng mahigpit si Nate na hapong-hapo na. Hinanap niya ang anak namin na nasa mabuting mga kamay ni Cloud kasama pa ang ibang mga pulisya.